Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabus, ako po si Junel Cuba. Mga tugang sa headlines kana sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Senado preparado na trataro na ang bakong tamang paggastos kan flood control budget. Sa tuya pa nga pamayukan na barata sa lado nasyonal, pituan gadaan kabalinaan sarong aki sa pambubumba kan Russia. DOE nag-turn over nin mobile solar energy unit sa Puwersa Armada kan Pilipinas para sa disaster response. DOE inendorso ang disisiting renewable energy project kan NGCP. Balik sa Quadcom depende sa desisyon kan mayoriya. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, LPE sa luwas kanda para halangkaw na ang tsansang mabilog bilang sarong bagyo. Kaapa nagpatanid sa posibleng pagbagsak kanda delikadong debris gikan sa Chinese rocket. Dating gobernador kan Palawan na hinatulanin guilty sa kasong graft. Diabetes sa panglima paman sa kausa kan pagkakagadan kan mga Pilipino. Yan ang mga tugangan mga headlines kan mga barata. Ana mga detalyes at siya na pagkatapos po nin pagirumdom. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marahay na aga po sa Indogabus, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyong mga barata ngunyan, inuto niya to ang kamugtakan ka na panahon. Busising pinagbabantayan ngunyan kan State Weather Bureau ang Low Pressure Area, LPE, na nasa luwas kan na Philippine Area of Responsibility o para kasud mga aldaw kan Webes. Ini ang inot na low pressure area na namonitor sa nakalis na tulong aldaw matapos ang magkakasunod na bagyong tumilama sa Pilipinas, ang bagyong Dante, bagyong Imong, asinman ang bagyong Cruza. Base sa monitoring kan Bureau, namataan ang cloud cluster o kumpul-kumpul na mga pananguruno sa parte kan norteng sirangan na parte kan extreme northern Luzon sa luwas ka na Philippine Area of Responsibility o FAR. Basado sa Bureau, alangkaw ana tsansa na mabilog bilang sarong bagyo anasambit ng nagbibilog na raot nin panahon sa masunod na 24 oras. In kaso man na mabilog ini bilang tropical depression,
sa paglaog sa para aapodon ining bagyong Fabian padagos naman na pinagaabisuhan na publiko na i-monitor and update manungod sa kamugtakan kan panahon. Sa satuya pang mga barata ngunyada sa Lado National. Sa barata sa Lado National, nagpatanid ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa posibleng pagbagsak kan delikadong debris gikan sa inilansar na rocket kan China na inot na kayang napabarata kan Philippine Space Agency o PhilSA na inilansar na kan China ang Long March 8A rocket gikan sa Hainan commercial land site sa Winchang, Hainan, kasudma kasumpay kan bagay na ni epektibo ang pinag-isyong notice to airment o nutam kan CAAP sa Agosto 4 gikan sa alas 6:14 ni na pagkahapon sa gudang alas 6:42 ni na pagkabanggi sakop kani ang lugar na nasa 40 nautical miles gikan sa timog sirangan kan Puerto Princesa Airport gikan sa surface level sa gudna nga unlimited altitude. Inabisuan man kan ahinsya ang mga airline asin na mga piloto na iwasan ang mga designated na mga area na posibleng pagbagsakan kan rocket debris na ipinagtalaan na oras asin aldaw ang mga itinalagang drop zone nasa 120 nm gikan sa Puerto Princesa, Palawan, 42 nm gikan sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Pinagtawanin advice ang publiko in kaso makahiling nin mga debris kana sinambit ng rocket na pwedeng maanod asin na mapadpad sa mga pagtaraid ng mga baybayon. Ini tulos na ipaaram sa mga lokal na mga autoridad asin iwasan na magkaiguan ng direktang kontak ninulikan posibleng delikadong kimikal na dara ka na sambit ng mga debris. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang barata sa Lado National, inatulan ni na guilty kana Sandigan Bayan ang dating gobernador kan Palawan si Mario Joel Reyes asin ang sayang Provincial Planning and Development Coordinator na si Samuel Madamba II. Asin na 11 bilang nin kasong grapa ninuli man ka na salang paggamit ka na aabuton sa 1.53 billion pesos na kantidad kan royalties gikan sa Malampaya Gasfield kan 2009 sa 625 na pahinang desisyon pigsintansyahan nin anti-graft court si Reyes asin na Madamba ni na anom sa gudnang 10 taon na pagkakapreso sa kada bilang kan kasong grap o kabilugan na 66 na taon na pagkakapreso kani. Nag-ugat na sambit ng kaso kan dating gobernador matapos naggastuson subot ni Reyes ang nasambit ng bilyon pesos na kantidad kan royalties gikan sa Malampaya Gasfield haman lain-lain ng mga proyekto arog kan pagpapatindug kan mga edipisyo kan eskwelahan ang San Vicente Airport Development Project, pagpapagibo kan mga tinampo, solar home system asin daycare center. Maski ngani nagtagamanin piyansa anasambit ng kaso si Reyes. Sinabi kan korte na day nagtrayumpo ang dating gobernador na magatubang o magpresenta nin anuman ng mga klase nin ebidensya para manda digdi kontrahon ang ebidensya na pinagpresentar kan prosecution basado sa documentary evidence na ipinagapresenta kan korte kabaliman mga kontrata na piga award sa parehong kontraktor para manda digdi maka kuanin na proyekto ana report kan Commission on Audit. Nagapapaluwas na ang Sandigan Bayan igwanin malinaw na pagbalga sa contractual obligation. Tinawandoon kan anti-graft court na day nagtrayumpo ang mga kontraktor na i-update asin isumiti ang nireserbang mga listahan kan mga key personnel para man sa overlapping kan proyekto.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagdadanay nasaro sa dailan kan pagkakagadan kan mga Pilipino iyo ang helang na diabetes. Sigun sa Department of Health DOH, basado sa pag-aadal kan Philippine Statistic Authority PSA, kan nakalis na taon panglima sa helang iyo ang diabetes kausaman kan mortality digdi sa laog kan Pilipinas. Ana permi ang subuot grabing pagkakan asin pag-inom kan mga mahahamis ang nagkapira sa kausa kan pagkakaigwa kana sambit ng helang. Nagresulta man ana mga ini kan mga komplikasyon arog kan atake sa puso asin man na stroke, nakakabuta o problema sa paghiling, sering man na pagkakaputol kan sa indang mga bitiso o parte kan sa indang lawas asin na an pagkakaigwa kan pinagapod na kidney failure. Para maiwasan ang komplikasyon kana sambit ng helang, regular na magpa-glucose testing, iwasan ang matataba, mahamis, mantika, asin na mga sinasabing mga maaskad na pagkakana, mag-exercise nin 30 minutos sagud ng sarong oras kada aldaw, asin iwasan ang paninigarilyo, vape asin pag-inom kan arak, tinawan doon asin advice kan DOH na bantayan ang blood sugar asin na magkonsulta sa health center. Ginibo kan DOH ang pagirumdum na ini kasabay kan pag-obserba kan Diabetes Awareness Week. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado nasyonal, ipinagapirit ka na sandigan na bayan na ana may jurisdiksyon na kana kasong irregularidad o korupsyon kasumpay kanda sinasabing 600 million COVID-19 supply contract na pinaggawad sa Parmalia Pharmaceutical Corporation. Ini kontra sa mga nainot na mga desisyon kan Regional Trial Court RTC sa sarong 43 na pahinang resolusyon na pinagpaluwas kan pizza 21 kan bulan kan Hulyo. Sinabi kan 7th Division kan Anti-Graft Court na saklaw kan Republic Act No. 10660 nasambit ng kaso ninuli sa dakula ana kantidad sangkot asin bako man subuot mga akusado ana mga opisyal kanda gobyerno. Duang bisis nang kayang ipinagbasura kanda kaso kana RTC. Enot kan Manila RTC Branch 39 kanda September 9, 2024. Asin liwata sa Malulus RTC Branch 12 kan December 26, 2024. Ninuli kan kakulangan subuot kan jurisdiksyon. Alagad kinontra kan ombudsman anda pinal na pinagapakusog kan sandigan bayan may bastanteng batayan tanganing an kaso an magdanay sa sainda. Ninuli kan indikasyon na abuton sa 1 million pesos ang pinansyal na distroso sa lado kan gobyerno. Magigirumduman kinasuanin pagbalga sa Section 3A kan Anti-Graft and Court Practices Act ang nagkaparang mga opisyal kan Procurement Service Department of Budget and Management PSDBM asin mga executive kan Parmalia. Inakusan sinda nga nagtao nin daiya kinakaipuan na pabora sa nasambit ng kumpanya sa paagiman kan 600 million pesos na kontrata para sa COVID-19 testing kits kan Hunyo 2020. Kabali sa mga pinagkasuan iusin da dating PSDBM official Lloyd Lau, Warren Leung, Cristina Suntay, Augusto Ilyagan, Yasumera Wayanda, Webster Lauriranya, asinda Paul Di Guzman, ang mga Parmali executive na sinda Twinkle asina Muhita Dargani, Lincoln Ong, Justice Garado o Justin Garado, Wang Chuyin, Chris Limago, asin Ling Wingxiong,
tunay asin na padagos man ana investigasyon an iba pang kontrata kan PSDBM sa Parmali kabalinaan na duwang kadagdagan na kontrata na nagkakantidad 2.8 billion asin 688 million pesos. Anasambit ng desisyon isinurat ni Associate Justice Maria Teresa Dolores Gomez Istuista asin man na pinagperma ni Associate Justice Georgina Hidalgo asin saldi 3 pesos. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal padagos-dagos kunyan ada girigibong lakdang asin dagdag na kasyil tan style o turn style iguanaan MR3 at Ayala duman sa Cubao Station. Ini ang pinagbutasan na pahayag kana Department of Transportation o OTR nin kadagdagan ng mga kasli sa turns style na yaon sa party kan Ayala asin Cubao Station kan MRT3 tanganing mas mapadalian na pagbayad asin na pagpliti gamit ang mobile phones, debit asin man credit card. Sigun sa DOTR ang lakdang ini anda parte kana pagsunod sa kasuguan ni President Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang pila para man sa beep cards asin single journey tickets. Sa ngunyan may tigsarong cashless turn style sa kada entrance asin na exit kan ibang istasyon kan na MRT3. Nangako ana DOTR na mabugtak pa ning kadagdagan sa parte mismo kan cashless gates sa masunod na mga aldaw. Magigirumduman na kampit sa 25 kan bulan kan Hulyo. Opisyal na ipinaglansar ang bagong cashless payment option kan MRT3 kasabay kani pinag-anunsyo man ni DICT Secretary Henry Aguda ang pagkakaigwa kan pinagsasabing libreng wifi sa bilog na linya kan MRT3. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal dahil nagtrayumpong makahanap nin DNA profile ang Philippine National Police Forensic Group sa mga sinasabing kalansay na na-recover kanda Philippine Coast Guard PCG technical drivers sa parte o divers sa Taal Lake duman sa parte mismo kan Batangas, sa sarong Urulay duman sa parte mismo kan Campo Crami. Ipinahayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jen Pahardo na naging challenging para man sa forensic group ang paghanap kan DNA profiles gikan sa mga kalansay o mga tulang na iyo na nagsubmerged kanda haloy naman na panahon sa irarom kanda lawa kan Taal. Subuot dakula ang posibilidad na nagkaigwakan pinagaapod na contaminated ang mga tulang matapos man na mababad sa irarom kanda lawa nin 4 na taon dahilan para man madipisilan na makahanap ang mga autoridad kan mga DNA samples gikan digdi maski ngani mayo ni nahanap na DNA profiles sa mga nakuang mga kalansay udok o mga sinasabing mga tulang gikan sa parte kan lawa. Kinumpirmar man ni Pahardo na igwan nin makukuang DNA profiles anda nahiling sa mga tulang na nahanap sa sarong sementeryo duman sa parte mismo kan Batangas. Subuot gikan sa tulong bangkay na beripikar na igwanin DNA profiles na gikan sa duwang lalaki asin sarong babae. Kasunod kani negatibo man ang DNA sample sa cross matching na gikan sa 23 na sinasabing mga kapamilya kan mga nawawarang mga parabulang na iyo ana nagtugot na maggamit kan sa ilang mga DNA bilang mga references para man sa cross matching. Mantang liwat man na nangapudan ang tagapagtaram kan
pulisya sa iba pang mga partidaryos kan mga nawawarang mga parabulang na pwedeng makapagduol kan sa mga DNA samples tanganing magamit na reference sa mga masunod na mga cross matching. Paliwanag pa man ni Pardo bukas and pahayag naman kan sa indang lado sa publiko ang kondisyon maging an estado ng mga nako ang mga sulot kan mga posibleng mga biktima and tulos man na ipapaaram sa indang opisina tangani man na mapasairarom sa DNA sample asin na cross matching sa presente padagos man and pangnasyon na pulisya sa pakikipagtabangan sa Department of Justice DOJ para man sa ikakaresolver kan kaso kan mga nawawarang mga parabulang. Pinaglalauman na magpapadagos-dagos sa pagkakasakan na pinag-aapod na Search and Retrieval Operation ang PCG duman sa parte mismo kan Taal Lake sagkod na nga malibot ninda ang bilog na katubigan asin masiguro na mayo nin mga malilingawan sa investigasyon kan nasambit ng kaso. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, papalagan ni Senadora Risa Hontiveros kung may magsampa nin motion sa plenaryo kan Senado tanganing ibasura an impeachment case laban man kay Vice President Sara Duterte. Ini basado man sa Senadora nagdadanay na premature o mayo pang tamang panahon kung tulos na pagbubutuan ang motion to dismiss sa mga isinampa na mga article of impeachment laban man kay BP Sara. Maski nga ni malinaw na digdi kukontraw niya kung may magsampa ni na motion para i-dismiss ang mga reklamo. Abo man na panginutan ni Hontiveros ang posibilidad na may mga senador talagang matindog asin masampa sa Agosto 6 ang pagkakasunduan aldaw kan mga senador tangani man na digdi tukaron and naging desisyon kan Korte Suprema kasumpay kan articles of impeachment laban man ki Duterte. Mantang may naglilibot na draft resolution sa Senado na objeto nga linawo na ang magiging kasimbagan kan institusyon sa desisyon kan Supreme Court kasumpay kan impeachment case laban man ki BP Sara. Sigun ki Hontiveros, nagperma siya sa nasambit ng resolusyon kaibanan pa ang tulupang mga senador para kay Hontiveros may marhay kung hahalaton mo na kanda Senado ang motion for reconsideration na pinagsampa sa lado kan Kamara pati naman kan magiging desisyon kan Korte Suprema manong digdi. Subuot may posibilidad na baliktadon kan Korte Suprema ang sindang nainot na desisyon kung maisusumiti and kan Kongreso and motion for reconsideration. Kadaklan kan common sense o ang sinasabing makatuwiran lang iyo ang senadora na pinagahalata ang lakdang kan Kamara asin magiging iyo ang magiging desisyon kan Korte Suprema antes na magibonin anuman ang mga pinal na mga lakdang sa Senado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinangunutan kan Philippine National Police PNP Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III ang naging sent-off ceremony para man sa mga pulis na iyo ang magsasagibukan pinagapod na disaster relief operation sa Northing Central Luzon. Katabang man ang pangnasyon na pulisya sa inisyatibong inikan ng mga civic organization asin nagkapira pang mga volunteers gikan sa manlaylay ng mga organisasyon para sa pagkasakada sa
sabit ng operasyon basado sa papayukan pulisya makakalaom ang mga residente na grabing naapektaran kan magkasunod na bagyo na malalauman asin na makakatabang ninda ana lado kan kapulisan orog na sa arog kaning panahon kan kalamidad asin man krisis pinaglalauman man na digdi babarangaon asin naman tatawan ninday mababa sa 7,500 na mga individual. Iyo ang target kana PNP na digdiya maatudan na nintabang iinuton man kan liderato kana PNP na tawanan ang mga probinsya kan Tarlac, Pangasinan, La Union, Abra, asin mana ang grabing naapektaran kan raot kan panahon mantang kabali mana sa saindang mga ipapanao iyo ang naabuton sa 3,500 na mga relief packs, 4,000 na mga buti kan mineral water, 30 na kahun kan mga canned goods, noodles asin mana mga bagas. Kasumpay kan na bagay na ni tinawanin pagbisto ni Turi ang serbisyo kan kapulisan sa mga lugar na grabing tinamaan kan Bagyo Parmana ipailing ada sigasig kan senda mga trabaho asin makapagduhol nin tulos na tabang sa mga naapektaran na mga residentes. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal nakatalaan na magbiyahe na naman si President Ferdinand Marcos Jr. pasiring duman sa nasyon kan India para sa 5 aldaw na state visit kani poon Agosto 4 sa gudang Pitsa 8 kan bulan kan Agosto 2025 basado sa naging imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi basado kay Presidential Communication Office makikipag-ulay ang presidente sa mga leader kan India duman sa New Delhi asinda digdi sa indang tatawanan doon sa Bangalore para man sa serye kan business engagement tanganing pakusugon ang relasyon kan duwang nasyon sa orulay kan ekonomiya asin man negosyo. Makikipaghilingan si President Marcos sa Filipino community duman sa New Delhi bilang parte kan sa iyang official na schedule. Edi an inot na state visit kan Philippine President duman sa India poon kan October 2007 kan magbisita si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo o rin naman na nagbisita sa Pilipinas ang sarong Indian Head of State kan October 2019 sa paagiman ni dating Indian President Ramnath Kovind. Kasumpay kan na pagbisita ipinagsilibrar mo niya na taon ang Pilipinas asin man na India ang ika-75 anibersaryo kan sendang diplomatic relation. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal kumpiyansa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bagong ibugta na Army Chief na mapapadanay kani ang integridad asin man na profesionalismo kan mga soldados kan Philippine Army asin preparado kaning atubangon ana mga angat arog kan geopolitical tension na sarong pinakadakulang angat na kinakatubang kan kinaban sa change of command ceremony sa Philippine Army. Kasudma mayo nin duda si President Marcos sa kakayahan ni Lieutenant General Antonio Napariti. Ipinagpahayag kana presidente sa atubangan kana padago subuot na nagtitinding o titindi na banta sa seguridad kan pinagaapod na geopolitical tension na kinakaipuan na magdanay na makusog ang bagong liderato kan Philippine Army asin man kan Puwersa Armada kan Pilipinas magserbi na iyo ang harigi kan profesionalismo asin man integridad liwat na pinagsaguro ni President Bongbong Marcos an sa iyang bilog na suporta sa Puwersa Armada kan Pilipinas AFP asiban sa Philippine Army urog na napadagos na pagbakal nin makabagong mga kagamitan o armas nangapudan ang presidente sa mga soldados kan army na ipagpadagos ang dedikado asid na tapat na paglilingkod sa nasyon.
Ang iba pang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat asin barita lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Ang atugang sasatuyang detalyes ngunyan kana sa tuyang mga barata na kitangunyan sa lado lokal. Sasatuyang barata ngunyan sa lado lokal sarong lalaki ada pinagataga sa iyang payo kana sa iya manda sananga amaon erido ana nasambit ng lalaki matapos na tagaon kana sa iyang amaon mantang ini nagkaigwan nin deriskusyonan o iriwal sa damulag 45 anyos ana lalaki matapos na siya tagaon na irido ini ana sinaway haros iniyo ana subuot digdi nagkaigwan ng diskusyon sa ataman lang ni damulag sa barangay kan Binanwaanan Grande duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur basado sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Junel Aberilla nakalunad ana agum asina nagpundo sa Barangay Road ana nakamotorsiklo nga biktima asin pig rani ana tiyoon parman pagirumdumon na delikado sa mga tao asin motorista ana nanunuag na damulag digdi narindi ana paninita ana suspeka mantang pinagaali ana sa iya mismong kapot-kapot na nakagakod na damulag kaya pinagtataga kani sa lalawgon ang biktima nagsapo nin pagkagaak kana sa iyang lalawgon ang biktima matapos na habulon pa ni na suspeka pabalik sa iyang motorsiklo nagdiretso sa parte mismo kana hipatura kan pulisya ang biktima nalunad kan sa iyang motorsiklo asin na tulos nanadakop man sa gidibong follow-up operation an sa iyang tiyoon na-recover digdi iyo ang sarong karit na pinaggamit sa nasambit ng krimen. Pinagbulong man sa ospital kan Siyudad Canaga ang biktima ligtas man asin iyan igwalang ninlugad sa iyang lalawgon. Nakakulong na ngunyan ang senior citizen na tiyoon kan biktima ninuli kan reklamong attempted homicide. Sigun sa mga miyembros kan PNP isasampa na ninda ang kaso laban sa nasambit ng suspetsado. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal and parte mismo kan gulayan sa barangay Bio-Intensive Gardening pinaggibo kan mga netizen sa laog kan Siyudad Canaga bilang parte kan pagselebrar kan siyudad kan Nutrition Month ngunya na bulan kan Hulyo nagkondukta kan pinagapod na gulayan sa barangay Bio-Intensive Gardening sa barangay kan Kararayan kan nagtalikod na 29 kan bulan kan Hulyo 2025. Ang aktibidad na ini may obeto na digdiya mapromote ang pagkanood manungod man sa pagsustener nin mga pagkakan pagdul nin pangkabuhayan asin pagkakaigwanin sarong toltol na urban agriculture sa mga komunidad na padagos ang pag-uswag. Ini man nangyari sa paagiman kan pagtatarbangan kan Barangay Council kan Barangay kan Kararayan, City Population Nutrition Office, City Agriculture Office, Youth Official asin iba pang manlailay ng mga sektores sa komunidad. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang babae na may waranta dakop digdi sa Siyudad Canaga. Buyet Padere sa detalye. Duwang babae na may warrant of arrest ang halos sabay na pinusasan kang mga pulisyan sa Concepcion Pequeña Naga Kasudba. Ang duwa binistong Sindalea
36 anyos, caregiver. Asin Susan, 56 anyos, staff nurse, parehong dalaga, asin parehong taga Divina Pastora sa Banwaan ng Bato, Camarines Sur. Sigon sa report, alauna ng paghapon, sila dinakop kan mga membros kan City Police, Naga City Police, bisbitan sa endang warrant of arrest na iniisyo ni Judge Maureen de Rojas Luntok, presiding judge kan Branch 2, 4th Judicial Region, Lumansa, Las Marinas, Cavite, na may piksang February 21, 2023. Ini parehong para sa kasong grave coercion. Ang duwa sabay na ibabiyahe pa silang duman sa Cavite para duman at subangon sa endang mga kaso. 36,000 pesos ang didisponer nilang pampiyansa. Para sa BBS News, Boy Claire. BBS, basta bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dai nagpupundo asin mating-mati anda tabang kan na pamilya Villapuerto sa mga residentes digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur sa panginginot yan ni Governor Elry Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte pati naman ni Congressman Luigi Villafuerte. Ada pagatud nin tabang dai nagpupundo sa mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur kaibanan man ang mga mahihigos na mga medical teams kan provincial health office sa laog kan probinsya kan Camarines Sur sinugo kan mag-aramang Villafuerte na daraw na ana ka-Fuerte Healthcare on the go asin man na medical mission sa manlain-lain na parte kan na probinsya kan Camarines Sur tanganing makapagatod nin serbisyo sa salud sa mga namamanwaan kan probinsya kan Camarines Sur. Ini an padagos na tiga kukondukta matapos an tulos kan sunod-sunod na pagbagunas kan oranda sa probinsya kan Camarines Sur. Daraman an eye clinic on wheels digdi nagpadumana sa barangay kan de Los Angeles sa parte kan Banwaan kan Buhi, Camarines Sur para man sa libreng eye consultant asin man na eyeglasses sharing man na bulong na dakula man na ipinagpapasalamat kan mga residentes sa nasambit ng lugar kan Banwaan kan Buhi, Camarines Sur kay Congressman Migs Villafuerte asin man kay Governor Elry Villafuerte. Kasabay kaniya naglibot man ang dental clinic on wheels sa hospital on wheels, women's wellness on wheels, asin express laboratory on wheels sa manlain-lain na mga hararayong mga lugar para iatod man ang magkakadigong serbisyo medikal sa mga taga Camarines Sur. Kaibanan man na ana Banwaan kan San Fernando ana tawan nina libreng mga konsultasyon sa parte mismo kana salud. Iyan sa pagiman kan tabang ni Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Gobernador Elry Villafuerte. Afuera kan libreng konsultasyon natawan man ang mga inin libreng bulong asin libreng vitamina na magagamit ninda ara-aldaw. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal computer system servicing NC2 assessment ginibo sa Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte, pagpatunayan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur ang importansya o ang sa indang dedikasyon sa edukasyon siring man teknolohiya bilang pundasyon sa pag-uswag. Sa paagi kan Southeast Asian Institute of Computer Technology, ginibo ang Computer System Servicing NC2 Assessment sa rin importanteng lakdang para sa mga estudyanteng maot magtrabaho sa industriya kan Information and Communications Technology. Ang libreng test na accredited na training program inipig-aalok sa nasa 280 oras na special training dapit man sa troubleshooting kan computer hardware, pag-install kan software, networking asin man ang pagmantinir kan mga sistema. Ang assessment initanda ka na pagtapos kan hararom na curriculum na nagpreparar sa mga estudyante para sa test na national certification na mabukas nin mas dakol na oportunidad para sa indang makarera sa digital na panahon. Padagos sa kinapahiling kan probinsya nin Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elry Villafuerte ang suporta kaini
sa inklusibo as in preparado para sa futuro na edukasyon na nagtataunin na puder sa mga jóvenes na magkaigwanin training na may kamanungdaran sa industriya as in makamtan ang mas pusog na futuro ninda. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 145,000 na mga unique users ang nagagamit na ng libreng internet sa 140 na mga LGUs o 114 mga LGUs, 441 pampublikong eskwelahan at iba pang pampublikong mga lugar. Yan sa parte kan Bicol Region sa iraruman kan na broadband kan masa program kan DICT Bicol. Nakapagpatindog ang DICT ni naabuton sa 2,287 na Wi-Fi sites, kabali na ang 617 na fiber optic connection as in 215 na Starlink units para sa mga maabot ang mga lublub na mga lugar. O minabot man sa 432 na mga access points ang naidul kan mga internet sa mga munisipyo, eskwelahan, ospital, asin barangay hall. O bato ka na sambit ng programa tawana ni na pantay na digital access ang gabus urog na ang mga estudyante asin mga trabador bilang parte kan pinag-aapod na digitalization agenda kan na presidente na si President Bongbong Marcos Jr. Target ngunyan kan DICT na madagdagan pa ang 1,500 na mga libreng Wi-Fi sites sa interong Kabikulan antes na matapos ang 2026. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Bagsak sa kulungan na ana sa runggurang na lalaki matapos na madakup sa ikinasang anti-illegal drug bypass operation kan mga autoridad sa Suna City, JP Rizal Avenue, kan Barangay Santa Cruz, Naga City. Natiklo sa nasambit ng operasyon ang sarong gurang na lalaki na nag-edad ng 70 anyos matapos man na makuanan 45 gramo kan shabu na pinagkakarkulong nagkakantidad 306,000 pesos. Maatubang ngunyan ang suspect sa kasong pagbalga kan Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal, pinaspasan na kan Land Transportation Office LTO Bicol ang pagduhol ni mga natatada pag mga plaka kan na motorsiklo para sa inot na rehistro gikan man kan 2014 na 2017 kabali ang 7-digit green plates asin na plaka para man sa mga tuda sa manlaylay ng mga distrito kasabay kaniya pinapakusugman kan LTO ang koordinasyon sa mga local government unit para man sa parte kan mga nagkakaigwanin na bayulasyon. Basado man sa parte mismo kan LTO sa Kabikulan, pinagpapanginutan ni LTO o kan LTO Pili Extension Office Chief Frederick Toricampo na pakikipagtabangan kibula Mayor Manuel Ibasco Jr. asin man sa alkalde ka na Pili tangani man na digdito karon ang estratehiya sa parte ka na plaka outreach program asin man na kampanya para man sa kaligtasan sa tinampo. Isinagibo ang araw kaning distribusyon kan mga plaka kan mga LTO offices sa manlain-lain na mga lugar asin na probinsya kan na Bicol Region kabali na ang syudad kan na Iriga. Kabilang ang house-to-house weekend distribution tanganing mas pang maparikas ana sa indang serbisyo. Ang mga inisyatibong ini sa liderato kan LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos asin man Assistant Regional Director Vincent Nato.
ana suporta sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., DOTC o DOTR Secretary Benz Dizon, asin man na LTO Asik Bigur Mendoza II, tanganing mas pang mairani ana serbisyo kan gobyerno sa publiko asin na masiguro ang kompletong pagsunod sa mga requirements sa pagparehistro kan sa indang mga motorsiklo asin man mga bihikulo. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata pakita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, CEC nangapudan sa mga sinasabing mga opisyal asin man empleyado kan gobyerno na makisumaro sa nationwide coastal clean-up ngunya na bulan kan Septyembre bilang parte kan selebrasyon kan 125 anibersaryo kan Philippine Civil Service. Nangapudan ang Civil Service Commission ng CEC sa haros 2 milyon na mga sinasabing mga empleyado kan gobyerno na magpartisipar sa gigibon na nationwide coastal clean-up ngunya na bulan kan Septyembre. Basado sa parte mismo kan departamento katabang digdi ada Department of Environment and Natural Resources DNR asin ubetong mapangatamanan ang kapalibutan asin protektaran ang mga baybayon na kadagatan sa kada pagkakaigwakan ba asin man na polusyon ang paglinig sa parte mismo kan Pampanga obeto kan mga piga-agian kan tubig ang nakakatabang sa pag-iwas sa pagkakaigwanin baha asin na pagbalik sa parte mismo kan yaman kan kapalibutan asin man kan bakawan pig-anunsyo ang parte mismo kan regional office kan Civil Service Commission digdi sa parte mismo kan Kabikulan sa koordinasyon kan DNR ang masiguro ang schedule kan lugar kan paglilinigan. Iyo ang sinasabing National Coastal Clean-up ang saro sa mga panginot na mga aktibidad sa irarom kan timang bawat kawani, lingkod bayani, puso dangal at galing para man sa bayan. Ang pagkakaigwa kan paglinig ipinagapaabot kan Civil Service Commission sa gabus na probinsya kan Bicol asin man mga LGU na arani sa parte mismo kan kadagatan na tangani man na magkaigwanin sarabay-sabay na paglinig. Sa iba pa niya itong barata ngunyan, barata na kita sa lado international sa luwas kana nasyon maabot sa 30 nga mga Palestinian ana nagadaan matapos kana papagbabadilon ini kana mga Israelita dumanda sa parte mismo kanda Gaza mantang nagahalata ni na ayuda blanco ana mga autoridad kun piramananggada ana casualties na sinasabing uminabot sa 30 na mga Palestinian ana nagkagaradan matapos nini ana baradilon kana mga pinagsasabing puwersa kana Israelita digdi mantang nagaalata ana mga ini kada humanitarian aid gikan sa parte kan Northern Gaza base sa Civil Defense Ministry na pinapadalagan kan Hamas. Basado sa tagapagtaram kan Gaza Civil Defense na iriduman ang naabuton sa 300 asin iba pang mga individual sa pambabadil kan Israeli forces. Alagad sa lado kan Israeli Defense Forces IDF nagpaputok lang subuot ang sindang puwersa nin warning shot matapos magkaigwa nin tiritiripon ang mga Palestinian sa EDTRAC na 3 kilometro gikan sa parte mismo kan Sekim Crossing. Digdi blanco subot sinda kung may binawian nin buhay gikan sa
butasan na pagpapaputok kan grupo kan IDF kan Israel. Pinagpaliwanag kan IDF na ang pagtitipo na inaapod ninda nga mga suspek ana banta sa saindang mga tropa, kaya sinabihan an mga ini na magrayo asin na nagpaputok asin da digdi warning shot sa naman subuot sa distansya na ginatos na metros ang rayo ali sa sinasabing distribution center. Pinagnigaran man kan Israel ang pagpapasunod ka na restriktibo sa mga ayuda nga paglaog duman sa parte mismo kan Gaza. Iyan na kontra sa claims kanya European Union asin man kan United Nations. Alagad sigun sa direktor kan Al-Shifa Hospital duman sa Gaza City na si Muhammad Abu Salmiya, nakaresibi an sa indang pasilidad nin 35 hawak kasunod ka na sambit na nga insidente. Kinumpirmar man kani na binawian nin buhay ang sarong binawian nin buhay ang 48 na mga Palestinians. Sa satuyang barata ngunyan mga tugang sa barata kita ngunyan sa kinaban ni Karawat. Sa kinaban ni Karawat, si Kaya Soto, bistado nga para kawata ni na basketball, nagapartisipar sa Gilas Tune-Up game. Mantang padagos na nagapapaumay ka na sa iyang injury. Digdi nahihiling ang kamunduan ni Kaya Soto mantang dadalan ang tune-up game kan Gilas Pilipinas kontra sa Macau Blackbirds kan nagtalikod na aldaw duman sa Araneta Coliseum. Maski ngani maug masiyang nakipag-selfie sa mga fans sa halftime na matian ang kamunduan kan parakawat mantang da siya makakawat tanganing tabangan an sa iyang team. Sa ngunyan da ipa maibabalik si Soto ninuli tapadagos na nagkakaigwanin recovery gikan sa ACL injury sa iyang nasapo kan Enero mantang nagkakawat para mana sa Kushigaya Alpas sa Japan B-League. Sa tao ka na sa iyang kondisyon nagpaayag siya ng kumpiyansa sa Gilas na magbangon gikan sa 21 points sa sinasabing pagkakalamang kan kalaban na kung saan nag-abot sa record na 103-98 kapangganahan. Mga tugang, iyan na angkat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyo na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Iyaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa inong pagantabay. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:03. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indocabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, Philippine Coast Guard tulos nagsagibukan pinagapon na precautionary measure tanganing masiguro and mga namamanwaan na ligtas sa parte mismo kan Rion Bicol. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, tulos na nakipagkoordinar man na mga personay kan na Philippine National Police o PNP Calabanga, parte mismo kan na opisina kan na Philippine Coast Guard. Mga pamayukan na mga barata sa lado lokal.
mga sinasabing baratong presyo kan na bagas, liwat na nabakal sa parte mismo kan National Irrigation Administration Office. Sarong residensya sa Banwan kan Milaor, Camarines Sur, pinaglaog kan sarong lalaki 13 anyos, piga porbaran na lugusan, ginadan pa. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa Ladua lokal, 42nd National Children Book Week, matrayong pong nang nagtapos. Yan ang mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, maray na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Baratong presyo kan na bagas, liwata na naipabakal sa compound kan National Irrigation Administration NIA sa kantidad na 24 o 29 pesos ana kada kilo kan sudma. Digdi nabakal ang bagas sa kantidad na 29 kilo o 29 pesos ang kada kilo sa National Irrigation Administration na NIA Regional Office No. 5 sa Panganiban Drive, Naga City. Poon alas 8 ni na pagkaaga kasudma na Hulyo 31. Kabali ang Department of Agriculture Regional Office No. 5 para man sa mga baratong presyo kan gulay asin lokal na produkto gikan man sa mga exhibitors. Yaon man ang baratong bagas sa mga opisina kan National Irrigation Administration sa Camarines Sur, Albay, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, asin Catanduanes na nagpadara kan sa indang mga supply mantang digdi nagkaigwas naman nin limitado sa 10 kilos ang kada parabakal. Pinagpagirumdum ang gabus na digdi ana nasambit ng mismong proyektong ini kana National Irrigation Administration asin Department of Agriculture magdadanay-danay o magpapadagos-dagos iyan sa partiman kan mga programa na isinusulong kan presenteng administrasyon sa paagi kan liderato ni President Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Nasa total 67 pidaso ana na-identifikar na hazard trees o mga delikado ng mga kahoy na pwedeng ini mapukan o matumba. Ginibo yan kasudma sa ginibong pag-inspeksyon kan City Environment and Natural Resources sa panginginot ni Environmental Management Specialist Alex San Jose kaiban ang personay kan DNR Senro Iriga. Mayor na basihan kan pag-aram kan mga hazard trees iyo ang klase kan kahoy, lokasyon, pagkagurang kan kahoy, asin na pagkadakula
kung may hilang, kung may damage asin iba pang rason na posibleng magkausa kan pagbagsak o pagtumba kan kahoy matapos kan ginibong inspeksyon, tulos man ia-apply kan opisina nin special tree cutting permit ng aning tugutan na magkapurutol na asin magkaarali na anasambit ng mga kahoy na peligroso na pwede man na mapukan araw ka nangyari duman sa banwaan kan o kampo asin man syudad kan Legazpi. Ang mga kahoy na nasa pahayag namumugtak sa manlaylay ng mga lugar, partikular na sa barangay kan San Felipe, Sanaga, Pacul, Carolina, San Isidro, Cararayan, Balatas, Concepcion Pequeña, Concepcion Grande, Asinmada, Barangay kan Del Rosario, Sangunyanda. Mahalat pa ang opisina kan report aliman sa opisina kan DNR dangan may endorse ini sa ERC para man sa clearance tanganing magkapurutol na anasambit ng mga kahoy. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, driver dakop sa drug bypass operation sa laog kan siyudad Canaga. Buyet padere sa detalye. Dahil nag-aser sa mga pulis ang rarasunon kan karong driver na siya nagbabalik kapital sa naman. Si Nestor, 39 anyos, may agong residente kan Greenland sa Concepcion Pequeña, Igisanaga. Ang dinakop kaso udmang alas 4 rin pagkahapon sa sinambit ng barangay. Uli siya pagpabakaling sarong sa sening siya sarong pulis. Sigun sa report kan iniramalan, nagrason pa na nagbabalik kapital sa naman siya. Asin ang sarong sa sena na kumpiskar tanda sa naman kan sa iyang pighigop. Alagad nag-aser, dagos ng pinusasan na kumpiskarin di ang 5 na siya bu. Asin nabawi man ang ginamit ng bypass money. Sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ta iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sarong 13 anyos na daragita gadana sa bugbog kan lalaki nagaporbara na maglugo sa digdi sa banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Iniya anda binawian ni na buhay huli man kan matinding pagbubugbog. Anda 13 anyos na daragita sa banwaan kan Milaor, Camarines Sur matapos nini manlaban sa sarong lalaki na nagporbara na manlugos sa saya. Sa investigasyon kan mga autoridad, intirong subuot nanoka sa pagturog ana biktima sa saindang residensya, kaibanan ana sa iyang tugang asinman ana sa iyang gurang ng disable na lula. Iniyo anda pinagalaog sa kwarto kan lalaking nakainom pasado ninda alaunan ninda mag-uumagahon kan nagtalikod na aldaw kan na Miyerkules na alimpungatan sa mga kalabog kaya nakabangon ana lula kan na daragita sa tao kan kwarto asin na ini ana nagaparakurahaw na pagaramanda na ana nasambit na nga biktima mantang ini ang nagtuturog sa iyang kwarto kaiban ang sa iyang lula na disable asin ang sa iyang sarong tugang na 8 anyos sa naman alauna 20 nin mag-uumagahon kan nagtalikod na Miyerkules sa barangay kan San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Ang biktima nanlaban sa nasambit ng suspek asin pig para umpog kan sospetsado sa mismong paril. Ang payukan 13 anyos na biktima na intiro nga nagdurugo napagmata ang disable na lula kaya digdi nakapaghagad nin tabang sa mga pagtaraid na tulos man na nag-arabutan asin nahiling ang duguan na biktima na yauna sa parte mismo kan sa indang sala asin dakul na mga pasa sa iyang lalawgon asin man sa iyang lawas. Ang suspek tulos nagdulag pagkatapos kan insidente
yan huli man kan pagparakuraw kan lula nagahagad nin tabang sa mga pagtaraid na mga harong na iyuan nagsaklulo sa nasambit ng biktima. O yan parte kan mga pahayag ni Major Rose Moises an Chief of Police kan Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Actually is violation of RA 7610, kinulugan pong Aki Idwa po. Yes sir, actually kinulugan lang po, but tingin ko kinulugan lang po si Aki, naglaog po sa Harangninda. Bandang mga madaling araw po, mga 1:20, ito po galing sa kamag-anak ng biktima. May naglaog da po sa Harangninda, located po sa San Antonio Milaor. Then possibly may nag-attempt siya na molestahin ining Aki, but siguro nanlaban ining Aki hanggang sa naabutan na lang hanggang umabot po ining naabutan na lang ng mga kamag-anak nasa sala na kasi nagtuturog po ini sa kwarto kakaid ang sa iyang tugang na lalaki, but nakita na lang is nasa sala na po ng Harangninda and iduguan po ang sa iyang mukha and dakulon po siyang pasa sa iyang hawak. Yes sir, that's correct. Tinanggal lang po siyang ganun. Kaya lang siguro ining Aki nanlaban po agad. Kasi nga po sa harong siya, then nakita na is nasasala na siya ng po although nag-request po kami for medical exam ng siya negative naman po yung yung medical exam niya for such na kung siya na abuso siya. Yes sir. Okay. And but yun lang po, talagang grabe yung tama niya sa ulo and madami talaga siyang pasa sa katawan. 13 years old. Artikan mga pahayag ni Police Major Rose Moises ana Chief of Police kan Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. LTO Bicol pinapakusog ang koordinasyon sa LGU asin man pinapahidali ang pagpanao kan mga plaka. Daryl Banyas sa detalye. Naghihidali na kan Land Transportation Office ng sa Bicol ang pagpanao kan mga naabalang plaka kan motorsiklo para sa elot na rehistro poon taon 2014 hasta taon 2017. Kaibahan ang 7-digit green plate as in plaka para sa mga toda sa malaylain na distrito. Kasabay kaini pinapakusugman ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno. Sigon sa LTO Bicol, tigpanginutan ni LTO Pili Extension Office Chief Frederick Toricampo ang pagkipag-meeting sa alkalde kan Bula, siringman kipili Mayor Marivic Solano, nakarig-diskutiron ang estratehiya sa pag-distribute kan plaka, outreach programs as in kampanya para sa seguridad sa tinampo. Ginibuman ang siring na distribusyon kan plaka kan mga LTO offices sa Daet, Masbate, sa Irisin, Labo, Tikaw Island, as in man sa syudad kan Iriga, kabali ang house-to-house as in man weekend distribution, tarig na mas maparikas ang serbisyo. Ang mga inisyatibong ini sa pamamayon ni LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos, as in man Assistant Regional Director Vincent Nato. Suportado man ini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos, as in ni DOT as Secretary Vince Dizon. Kabali man si LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza, tarig maibalyo ang serbisyo kan gobyerno sa publiko as in masiguro ang kompletong pagsunod sa mga requisitos sa rehistro. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Naiba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ana mga antihon ka na biktima nga 13 anyos na piga laog sa arong dyan sa Banwaan ken Milaor, Camarines Sur. Iyo ang inota na nagasaklulo sa biktima matapos man na madangog ang kuraw kan lula kaning disable na nagahagad nin tabang sa pagresponde kan mga antihon kan biktima. Saro sa antihon kani ang nasabat pa ang suspek hali sa laog kan na harong padulag na. Kaya nabisto ang suspetsado na si alias Idi
nakataid sa naman kana sa indang residensya o kanharungkan na biktima. Tulos nagsagibon in hot pursuit operation ang Philippine National Police o PNP Milaor asin na Barangay Tanod kan San Antonio Milaor asin alas 4 ni na pagkahapon kana nagtalikod na Miyerkules kana nadakop ang suspek na nagtatago sa lublob na lugar kan Barangay San Antonio Milaor, Camarines Sur. Nasa kulungan ng unyan ang suspetsado. Uya ang pahayag ni Major Rose Moises, COP kan Milaor Municipal Police Station. Yun nga po, yung lola lang po niya, which is disabled po ini, ano po, may sakit po ining polio yung lola niya. And then yun po, yun na, yung brother niya, yung katabi niya, brother na 8 years old po, lang ang kasama niya sa loob ng bahay. Opo, sir. Yes, sir. Sa sala na po. Correct po, sir. And agad-agad po siyang, dahil narinig na po yung commotion, agad-agad po siyang humingi ng tulong. Agad naman po nakasaklolo yung mga auntie nito kasi malapit lang naman po yung mga bahay ng mga auntie niya. Malapit sa bahay nila. So agad-agad naman po yung decision po nakakita sa yung niya, yung isang tita niya. Nakita pang palabas ng bahay yung suspect natin. Kaya nakilala po niya, agad po tayo nagsagawa ng hot pursuit sa tulong po ng ating mga barangay tanod po sa mga ibuk ang mga barangay tanod natin dyan sa San Antonio. Pinapasalamat namin sa tulong ng ating mga operatiba. Nahuli po natin ito bandang alauna na po ng hapon. Alauna ng hapon ng araw din yun ng July 30. Nahuli po natin itong ating suspect and sa ngayon po is nakakulong na po siya dito sa ating himpilan sa NPS. Yes, sir. Ito po si alias Eddie, po, sir, kasalukuyan kong nakakulong dito. Sa upon interview po namin, ang trabaho niyo po is construction worker po siya. Kapitbahay po siya ng ating, victim. Opo, yes, sir. And accordingly sa mga, talagang nakakalabas kasi tiwala, kapitbahay nga, kakilala. So, nakakapasok po talaga ining suspect sa, hindi naman po akalain ni sa ating biktima. Artikan mga payag ni Major Rose Moises. Mientras tanto, sa investigasyon kan pulisya, inako kana suspek na si Idi napig para umpog na niya ana payukan biktima sa partibismo kanda simento asin pig para suntok sagkod ng ini madismayo ana biktima. Kasong murder ang isasampa sa nasambit ng suspetsado na piga sampa sa korte kan investigador kan Milaor Police Station. Sigun ki Major Moises, tulos na pinagdara sa pulisya ang suspetsado. Ulit grabe na ang kaanggutan kan mga tao na yaon duman. Iyan para man sa safekeeping kan suspetsado. O yan parte kan mga pahayag pa ni Police Major Rose Moises. Sa ating biktima. Actually, wala siyang gamit na dead sir. Inumpog lang daw niya, according sa inumpog lang daw niya yung ulo, sinuntok yung bata. Kasi maliit lang po kasi medyo payat yung bata, yung natin, yung victim natin. And itong malak sa mga lasting pa tong ating biktima. So, yun po yung nangyari. Correct po, sir. Yes, sir. Kasasapuan po natin siya ng murder case. For filing na po ang ating case. Sinahanda na po na ang ating investigator on case for filing na po sa court. Yes, sir. Nakasigaw pa po siya ng lola. Kaya, ayun po, nakalabas pa po yung ating lola. Pinilit po ng lola na makalabas agad dahil nga po, yun nga po, na narinig niya yung pangalan na itatawag ng ating biktima na nakasigaw pa siya ng lola. Sa malapit sa lugar din na may sapa kasi doon, tas mga makakahuyan kasi liblib po tong lugar ng ating suspect at ng victim. Opo. Nandun lang din naman daw siya nagtago sa sa kakahuyan, sa sapa, pababa po saan. Correct. Opo, kung tatanungin sa pag-interview nung ating nakahuli doon sa yun, kaya agaran namin siyang dinala dito sa
himpilan at baka sa galit ng mga tao. Yes. Correct po. And salamat sa sa pagiging alerto ng ating mga tanod. Agad nilang ipinasok sa barangay, lalo na sa ating kapitan, mga barangay officials, agad pinapasok sa barangay hall, sa barangay hall nila at safekeeping din naman at syempre may karapatang pantao pa din naman po ang suspect kahit na po. Ganon. Artikan mga pahayag ni Police Major Rosa Moises. Alas 9 na pagkabanggi kan nagtalikod na aldaw kanda Miyerkules digdi o kan aldaw kan Miyerkules sa hospital mismo pigdeklara kan mga doktor na nagadan na o binawian na nin buhay ang biktima uli kan mga lugad kaniya sa iya nga payo na piga para umpog kan suspek sa paril o simento. Dagdag pa ang mga suntok sa lalawgo na asinhawak na sinapo kan na biktima. Ininagadan sa laog mismo kan hospital. Uyan parte kan mga payag ni Major Rosa Moises. Sir, unfortunately, declared dead na po around 9 Yes, sir. 9 p.m. Kasubanggi, 9 or 9 or 8 or 9 p.m. Kasubanggi po. Murder na po. Yes, sir. Murder. Yes, sir. Yes, sir. Kagabi lang po. Kasi may nakapagtip. May nakapagtip. Yes, sir. Opo. According po sa ating suspect, talagang inumpog daw po niya talaga yung ulo sa sahig. Artipa ka napayag ni Police Major Rosa Moises. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Congressman Huri Bata iyo ana napili bilang chairman kana Committee on Aquaculture and Fisheries Resources sa 20 Congress. Sarong dakulang onra asin pasasalamat ani ipinagapaabot ni Congressman Huri Bata kan First District kan probinsya kan Camarines Sur matapos na siya iyo na numrahan kan sa iyang mga pagiriba sa Kongreso bilang chairman kan Committee on Aquaculture and Fisheries Resources and 20 Congress. Bako lang sabi ni Huri Bata, posisyon ang habol niya kundi sarong panata para sa iyang mga kababayan sa laog mismo kan Premier Distrito kan Camarines Sur urog na sa mga parasira sa kabuhayan kan komunidad asin man baybayon asin kabali na dyan ana mismo na proseso sa parte mismo kan puturo kan kalikasan asin na yaman sa parte mismo kan kabukidan dakul asin man kadagatan dakulang pasasalamat asin tiwala orog na sa mga taga First District kan probinsya kan Camarines Sur sa kada hiro kaniya puso asin man na puhunan sigun pa man sa nasambit ng kongresista ipagpapadagos kani ana pagduol nin proteksyon asin man na tabang sa mga taga-tercer at taga-premier distrito kana probinsya nin Camarines Sur sigun pa man sa paayag kan Congressman na si Huri Bata. Sinabi ni Huri Bata na padagos ana sa iyang pagserbi sa mga taga-premier distrito kan probinsya kan Camarines Sur asin man sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur ninhuli man kan sa indang tiwala na itinaos sa iya ini padagos niyang tatawanan manin balus bilang chairman kan Committee on Aquaculture and Fisheries Resources sa laog mismo kan Kongreso. Yan mga tugangan katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga kaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote, sa ering banda sa luwas na kaibanan ta si Darrell Banyas asin Buyet Paderes. Mga tugang ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado.
BBS. Basta Bareta, sigurado.